sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, ulit siyang abad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lazaret, ng mahal na Ina. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa panalangin ang intensyon ng mga OFW, ng mga tumutulong sa atin. Ang intensyon para sa mga may sakit at ng mga nag-aalaga sa kanila. Pagdiriwang din ng kaarawan ng mga ating kakilala, pagdasal din natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at pakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Marami hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Na magdamag na yon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay tinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-alalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggang. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas.
Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit Paraon at ang hubo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggang, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung papaano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilawan. Hanggang itong katarung ay magtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagligtas na ginawa ng Diyos sa mga Israelita. At alam po nating pare-pareho na ganito na ang Diyos noon pa mang una. Siya'y ating tagapagligtas talaga. Yan po ang ibig sabihin ng pangalang Yeshua. God saves. God liberates. Ang culmination nga po ay ang pagliligtas na ginawa para sa atin ni Jesus. Kaya nga in Christian faith ay meron din tayong expression or phrase na Christ saves. At ang pagliligtas ng Diyos na yan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan sapagkat aminin man po natin o sa hindi, katulad ng mga Israelita noon, marami pa rin ang alipin sa atin ngayon. Alipin ng kasalanan, alipin ng kamunduhan, alipin ng kawalang katarungan, alipin ng pangit na sistema ng mundo at ng bayan, alipin ng galit ng kalungkutan at ng marami pang iba. Kaya nga tulad din ng pagdinig ng Panginoong Diyos na nagliligtas sa mga Israelita noon, narinig din niya ang ating mga daing, ang ating mga panaghoy ngayon. At imposibleng walang gawing paraan ng Panginoon upang palayain niya din tayo ngayon. But we must be willing. Kailangan gustuhin din natin na tayo palayain ng Panginoon mula sa pagkakaalipin natin sa anumang bagay o sa sino mang taong maalipin sa atin. Alalahanin po natin na hindi lamang 2, 5, 10 taon, ni hindi
50 taon ang pinag-uusapan nating pagkaalipin ng mga Israelitas sa Ehipto, ha? Daang taon po ito, kaya pwede natin sabing halos mawala na talaga ang kanilang pag-asa na sila'y lalaya pa. Or, pwedeng nasanay na po sila sa pangaalipin sa kanila. Kaya nga po at one point, nang sila'y nasa ilang na at sila'y magreklamo kay Moises sa Exodus 14:12. Anong sabi nila? Hindi ba bago tayo umalis, referring to Egypt, ito na ang sinabi namin sa yung sasapitin namin eh. Di ba sinabi na namin na wag na kaming pakialaman? Kasi mas nanaisin pa naming mamatay bilang alipin sa Ehipto kaysa mamatay kami sa gutom sa ilang na ito. Nakita nyo na. So nandun kahit pa paano yung reluctance nila na sumama kay Moises at lumaya pa sila dahil nga nasanay na sila sa pagiging alipin nila. But then ang mahalaga, sumama pa rin ang marami sa kanila. Ganun sana. Gusto ng Panginoon na iligtas tayo. Pero magpaligtas tayo. Hangarin natin ito. Tulungan natin ng Panginoon na mangyari ito. Alam po niyo kasi ang pagiging alipin ng sino man o ng anuman sa buhay natin, bagamat mahirap yan, mahirap pagiging alipin, sa tinagal-tagal nakakasanay na rin. Halimbawa, sa pang-aalipin ng bulok na sistema dito sa bansa natin, lalong-lalo na yung korupsyon na nandyan pa rin. O hindi nga ba't nakakasanayan na natin? Patunay niya, nag-e-elect pa rin tayo ng mga trapong kandidato na alam naman natin may mga kaso in one way or another, may bahid ng korupsyon ng mga politiko. O di ba minsan, may katwiran pa tayo na okay lang na korap, basta may nagagawa naman. Anong katwiran yan? We deserve better. May katwiran pa tayo minsan na matagal na sa panunungkulan niya, mayaman na yan, hindi na mangungurakot yan. Oy, hindi. Nakukontento ang tao sa kayamanan hanggat may makukuha at may makukuha. Tandaan nyo yan. O di ba, patunay yan na sanay na tayo. Tapos magtataka tayo kung bakit tayo ganito. Kahit pa dagdagan ng buwis natin. Hala, ganun pa rin. Mas marami lang ding makukuha ang mga buhaya sa gobyerno natin. Kamakailan nga po pala ay nag-launch dito ng mga electric taxis na yan with AI-powered features for the safety of passengers. Alam po ba ninyo kung saan galing yung billion worth investment na yan? Sa Vietnam. Yes. Sa Vietnam na dati, iniiwan lang natin sa ekonomiya. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. Sila, nakapag-mass produce na ng mga electric taxis na yan at nakapag-export sa maraming bansa na sa Asia. Kasama na tayo dyan na pinag-export na nila. Samantalang tayo, ni hindi man lang nga natin ma-modernize 100% ang mga jeepneys natin. Ni hindi nga natin ma-improve ang mode of transportation natin. Sila, nearing pagiging upper middle income country na. Samantalang tayo, lower middle income country pa rin. At matatagalan pa rin tayong ganito ayon sa mga pag-aaral. Alam niyo kung bakit nangunguna na sa atin ang Vietnam? Isa sa malaking dahilan daw ay siniseryoso na ng bayan o ng bansang Vietnam ngayon ang issue ng korupsyon sa kanilang bayan. Pinapanagot na nila ang mga matataas na opisyal na sangkot sa katiwalian. Samantalang tayo, iimbestigahan pa lang. Titingnan kung may batayan, ayaw na natin. Pinapalagan mo na. Tapos magtataka ka kung bakit hirap ka. Di mo tanungin ang sarili mo. Di mo tanungin kung nasanay na ba tayo sa bulok na sistemang ito. Kung nawalan na ba tayo ng pag-asang talaga. Sapagkat kung oo ang sagot natin, ay mahirapan talaga tayong palayain ng Panginoon mula sa pagkaalipin natin. Dahil nasanay na tayo. Ginugusto na natin ito sa totoo lang. Tandaan po natin na yung alibughang anak, nagsimula yung pagbalik ng dating buhay niya nang ma-fed up siya, nang mandiri na siya, nang sabihin na niyang ayaw na niya yung kasalanan niyang umaalipin sa kanya. O di ba? Yun ang nangyari doon eh. When he came into his senses, nang matauhan siya, doon magsisimula mga kapatid, ang paglaya natin mula sa sino man o anuman na umaalipin sa atin. Bulok na sistema ng bayang ito, kalungkutan mo, kapighatian mo, galit sa puso mo, kasalanan natin, bisyo mo, kailangan nating sabihin, ayoko na nito. Kailangan tayong ma-fed up. Kailangan tayong mandiri. Kailangan tayong bumalikwas. Tulungan natin ng Diyos ang alisin ang pagkakakadena natin, pagkakatanika natin sa mga umaalipin sa atin. Kailangan gustuhin natin upang ang Diyos ay tunay na makapagsimula
ng proseso ng pagpapalaya sa atin. Worth noting din yung ginawa ng ating Panginoon na pag-iwas sa mga taong gustong pumatay sa Kanya. Hindi dahil sa duwag siya. Alam natin na kapag dumating na yung takdang panahon, naaarestuhin na siya at papatay na siya, ay malaya niyang ibibigay ang sarili niya. It's just that hindi pa niya oras. And it's just that hindi yun yung kamatayan na nasa kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kaya yun na iniiwasan niya. Sana ganun din tayo. May mga bagay na pumapatay sa atin ngayon pa lang na hindi kalooban ng Diyos. Hindi sa paraang ito tayo dapat mamatay. Hindi sa paraan ng pang-aalipin sa atin ng anuman o sino man. Hindi yan ang gustong buhay para sa atin ng Diyos. Gusto niya na tayong iligtas. Ngayon pa lang, hindi ito magsisimula sa kabilang buhay. Ngayon pa lang, gusto nang magsimula ng Panginoon ang kaloob niya para sa ating kaligtasan. Pero dapat gustuhin din naman natin yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi nga natin sa mga may gustong marating sa buhay. Ito sana ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong malakalaya sa mga sistemang hindi tama na umaalipin sa buhay ko. Tulungan mo kung hindi makontento, lalong-lalo na kung hindi naman ito ang kalagayan ng buhay na plano mo para sa buhay ko. Alam kong ayaw mong nalulungkot ako. Alam kong ayaw mong lugmok ako. Alam kong ayaw mo na nawawalan ako ng pag-asa na hanggang dito na lamang ang buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, para mas maghangad. Hindi ng sobra, kundi nung tama lang yung gusto mong buhay para sa akin. Buhay na masaya, buhay na payapa, at buhay na may pananampalataya. Alleluia! Tulungan mo kong makawala sa kalungkutan ko, sa galit ko, sa hinanakit ko. Tulungan mo kong makawala sa mga takot na nagpaparalisa sa buhay ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ibabangon ka ng Panginoon mula sa kasalanan, mula sa lungkot na iyong kinalulugmukan. Pero tumayo ka man lang. Tumayo ka man lang. Lumaban ka man lang. Kumapit ka man lang. Umasa ka man lang. Huwag yung hanggang dyan na lang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gawin mo ang dapat mo lang gawin. At dudugtungan ng Panginoon ang hindi
na natin makakaya sa sariling kakayanan natin. Pero kumilos ka, umaksyon ka, lumaban ka. Siya naman ang bahala sa lahat. Pero kailangan tayong makikooperate sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkapirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin. Sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Ilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maging ang anghel sinugo upang maglingkod. Kung sanilikha sa Kanya ay sumusunod. Binigyan mo siya ng dangal bilang anak, hinango sa dusa at pagkasadlan. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Bahala na po ang Panginoon sa kabutihan ninyo. Yun po ang lagi namin at lagi ko personal na dasal para sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal